sinoplak ng matindi mga kababayan ni Atty. Claire Castro, eto pong si Vice President Sara Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, di ba sinasabi ni Atty. Claire Castro mga kababayan, na eto pong si Vice President Sara Duterte ay kailangan mag-report sa mamamayang Pilipino patungkol po sa ginagawa niyang trabaho sa ibang bansa mga kababayan, yung mga pa-travel niya. And then sumagot etong si Vice President Sara Duterte na hindi daw po niya obligasyon na mag-report sa mamamayang Pilipino. So ngayon, pakinggan po natin etong pagsoplak ni Atty. Claire Castro sa sinasabi ni Sara Duterte mga kababayan na hindi po niya obligasyong magpaliwanag sa taong bayan patungkol po sa mga naging lakad po niya sa ibang bansa at patungkol din doon sa mga pagbiyahe po niya abroad mga kababayan. So panoorin na po natin na ito nakita nating balita galing po sa News 5. Bumwelta Malacanang sa payag ni Vice President Sara Duterte na hindi niya obligasyong paliwanag ang kanyang mga biyahe abroad. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent. Tandaan nyo mga kababayan na kung may ginagawang trabaho, may maire-report. Pero kung walang ginagawang trabaho, walang maire-report sa mamamayang Pilipino. Kasi nga may kasabihan tayo, public office is a public trust mga kababayan. So ngayon, nasaan yung trust ni Sara Duterte? Kung hindi niya sasabihin sa taong bayan kung ano na ba na trabaho niya sa mga ginagawa niyang pa-travel kasi pasahod po siya ng mamamayang Pilipino. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Anyway, shoutout kay Ma'am Aileen Adrenon, kay Ma'am Dolly Babes, shoutout ng napakasarap kay Kuya Rani Shera. Ayan, mega love shoutout po kay Inay Juhara, mega love shoutout po na napakasarap ha. Maricela Lili. Maricel, ano ang sagot ng palasyo kay VP Sara? Jiggy, malinaw daw na nakasaad sa batas na public office is a public trust. Tama! Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang tugon nga sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Yuse Castro, kaya nga tinatanong niya, personal ba o opisyal ang mga biyahe ng Vice Presidente sa abroad? Dahil kung opisyal ito, abay obligasyon niya na mag-report sa taong bayan kung ano yung accomplishments niya. Dahil kung wala raw siyang nai-report, abay baka wala daw na trabaho. Totoo. Pa nga ni Undersecretary Claire. Kasi di ba mga kababayan, kung matatandaan nyo, noong mga panahon na inaakusahan po nila si PBBM na puro travel abroad lamang daw po, nag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino, pera daw ng taong bayan yung ginagamit. Di ba tuwing babalik ang presidente, meron po siyang naiibalita sa taong bayan na ganito yung nakuhang investment na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino pagdating ng ganitong panahon, ganito yung mga napuntahang bansa. Pero kay Sara Duterte ba mga kababayan, sa kanyang ginagawa mga travel abroad na sinasabi niya na nagtatrabaho siya, meron na ba siyang nasungkit na foreign investor? Or meron ba naman siya mga kababayan masasabi na ito yung napagtagumpayan niya sa ibang bansa sa ginagawa niyang pag-travel na sinasabi niya pang nagtatrabaho siya? Kasi kung titingnan natin, kung wala talagang natrabaho, wala po talagang maiibalita sa taong bayan. Pero kung ikaw ay may natrabaho sa ibang bansa, taas noo kang ibabalita sa taong bayan kung ano yung napagtagumpayan mo sa ginagawa mong pag-travel. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Castro, kay Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Yuse Castro, kapag bumabiyahe sa abroad si Pangulong Bongbong Marcos, inire-report niya sa bahayan kung ano yung mga nagawa niya. Kabilang na nga dyan yung pagkakaligtas kay Mary Jane Veloso mula sa death row, pagbabalik sa bansa ni Representative Arnie Teves, yung pagkaka-recover kay Alice Guo, at yung pinaka-recent na trip ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagpunta niya sa Japan. Sinabi rin dapat si Sara tinatanggal na sa pagiging vice president eh. At dapat ang ginagawa niya, ano na lang siya, nagta-travel vlogger. Kasi puro travel na lang ang ginagawa ng ating vice president. Hindi nga natin alam kung ano na ba ang natrabaho niyan. Kung ano na ba ang naipatayo niyan na ngayon ay napapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Kung ano na ba ang nagawa niyan na ngayon ay nakakatulong sa taong bayan. Wala pa nga tayong makita na solidong proyekto niya na masasabing yun ang legasiya niya at nagawa niya nung siya ay vice president. Tapos ang pinakamasaklapan niya mga kababayan, magta-travel papuntang ibang bansa, tapos pagbalik ng Pilipinas, ang ginagawa puro paninira sa ating gobyerno. Pero wala namang nagagawa. Daw nila na para ito sa tourism industry. So kapag ka daw may natatrabaho, ito daw yung mga bagay na ipinagmamalaki. Tama. Dahil bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Sa ibang usapin, Maricel, lumabas sa isang survey na mas maraming Pilipinong gustong bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute, ang kaso doon nagtatag sa ICC. May pasya na bang Malacanang tungkol dito? Sa ngayon, ay, kay Cesar de los Reyes, may galab shoutout ito raw bagay na ito ay hindi pa napapag-usapan ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang siniguro naman ni Undersecretary Claire Castro, kapag may mga ganitong pag-aaral, nakik naman daw si Pangulong Bongbong Marcos sa sentimiento ng gayon man, sa ngayon wala pa daw ibinabahagi na anumang ang Pangulo tungkol dito sa usapin ng pagsampi ng Pilipinas sa ICC. At meron pa bang update sa balasahan sa gabinete at anong pahayag na Malacanang sa interest si Secretary Remulla na mag-apply bilang ombudsman? Jiggy, kaninang umaga na si Maria Teresa Las lihim ng Department of Foreign Affairs sa harap ito Bongbong Marcos sa Malacanang. Ni Enrique Manalo sa DFA. Si Enrique Manalo naman ay tatayo bilang representative of the Philippines sa United Nations. Hapon din matatandaan natin na nag-take na rin ng Ariel Nepomuceno bilang hepe ng Bureau of Customs. Pinalitan naman niya si Bienvenido Rubio. Pero ang sinabi dyan ni Undersecretary Claire Castro kanina, kabuuan 6 na mga opisyal na Bureau of Customs ang napalitan. Kabilang na nga dyan si Rubio. Pero hindi naman daw ito connected sa anomalya. Nagkataon lamang daw na mas gusto ng Pangulong Marcos na makakita ng mas maayos na serbisyo sa Bureau of Customs. Pagdating naman kaya Secretary Remulla nababanggit dahil nawawala yung signal ng News 5 ng Pangulo sa Ombudsman. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. So ayun mga kababayan, kita nyo dito sa part na ito, yung sinabi ni Atty. Claire Castro, kung may nagawang trabaho sana mga kababayan si Vice President Sara Duterte, napakadaling ipaliwanag niyan. At mas lalong piyado ipinagmayabang na yan ni Vice President Sara Duterte na yun na nagawa niya sa dami ng kanyang naging pagtatravel abroad mga kababayan. Ang problema, pinapasahod ninyo, pinapasahod ng mamamayang Pilipino, pero anong ginagawa ng ating Vice President? Saglib na magtrabaho, naglalakwat sa abroad at tuwing may sakuna mga kababayan, hindi mahagilap ng taong bayan kung nasaan po ang ating Vice President. So ngayon kung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya obligasyong magpaliwanag sa taong bayan ng kanyang ginagawang pag-iikot abroad mga kababayan or pagta-travel abroad na sinasabi niyang nagtatrabaho siya, ibig sabihin lang niyan mga kababayan, wala po talagang ginagawa ang ating Vice President na makakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino. At wala siyang napagtagumpayan na trabaho mga kababayan doon po sa ibang bansa. Yan po yung katotohanan dyan, kaya walang maipagmalaki ang ating Vice President na nagawa po niya. So kung sinasabi niya na hindi niya obligasyong magpaliwanag sa mamamayang Pilipino, isa lang ibig sabihin din yan, hindi niyo obligasyon na iboto siya sa darating na 2028 national election. Pumili na kayo ng maayos na kandidato at piliin niyo yung kandidato na may magagawa kaysa dun sa ang ginagawa nagta-travel abroad lamang at ayaw pang magpaliwanag sa taong bayan kung ano na ba ang nagawa po niya. Ano po? So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi niyo po dyan